Magsimula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. At lahat po ng mga ka-music natin nationwide at worldwide. Mga nakikinig po sa radyo, nakikinig po sa mobile app at nanonood sa Facebook Live ng 774 FB page. Narito na po ang 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, taas singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water, nakaamba sa 2024. MWSS, tiniyak na walang mangyayaring water crisis kasunod ng banta ng El Nino. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyan ng 4 na buwang ultimatum ang Department of Agriculture at NIA para tapusin ang mga irrigation project laban sa epekto ng El Nino. Pilipinas bumoto pabor sa UN resolution na nananawagan ng agarang tigil putukan sa Gaza. Mayorya po sa mga Pinoy positibong gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa 2024. Mandatory na pagsusuot ng face mask muling ipinatutupad sa PGH sa gitna ng pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses sa bansa. Sa Metro Diyos naman, pamasahe sa Pasig River Ferry mananatiling libre ayon po yan sa MMDA. Commercial news, higit 200 million pesos na halaga ng tulong na ipamahagi na sa mga naapektuhan ng shear line sa Eastern Visayas. At sa international news naman, South Korea at Amerika magdaraos ng bagong round ng nuclear consultation talks. Sa ating sports alert, Meralco 3x3 naguna sa first leg ng PBA 3x3 Season 3 third conference. At sa showbiz, Sharon Cuneta may apela sa mga netizens kaugnay sa dating asawa na si Gabby Concepcion. Sa ating balitang kakaiba, isang siklista sa Canada nakapagbisikleta ng 5 oras nang hindi humahawak sa handlebar ng bike. Alas 6:41 po ng umaga, kami ho ang mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye po ng mga naglalagab live sa totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Asahan na raw po ang tataas ang singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water sa susunod na taon. Ito ay kasunod ng inaprobahang rate rebasing adjustments para sa dalawang water concessionaire na nagsimula noong 2023 at natatagal hanggang 2027. Ayon kay MWSS Regulatory Office Chief Patrick T., ang average sa pagtaas ay mula 6 pesos and 41 centavos hanggang 7 pesos and 87 pesos kada cubic meter. Kasunod nito, humingi naman ang pangunawang Maynilad at Manila Water sa kanilang mga consumer sa taas singil na sasalubong sa kanila sa Enero. Tiniyak naman ni T na tututukan ng MWSS sa mga proyekto ng dalawang water concessionaire upang matiyak na walang magiging krisis sa tubig sa susunod na taon sa gitna ng banta ng El Nino. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Metro Manila Water Works and Sewerage System o MWSS na walang magiging problema sa supply ng tubig sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon sa MWSS, inaasahang sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating lalawigan dahil ang water level sa Angat Dam ay nasa 212.5 meters na mas mataas sa normal high water level nito na 212 meters. Sinabi rin ng MWSS na itinaas sa 214 meters ang spilling level ng Angat Dam na nangangahulugang hindi magpapakawala ng tubig ang mga otoridad hanggang hindi naaabot ang level na ito. 774 Balita Ngayon. Binigyan po ng 4 na buwang ultimatum ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration upang tapusin ang mahalagang irrigation projects. Ito ay sa harap na rin ng banta ng El Nino na inaasahang mas mararamdaman sa unang quarter ng 2024. Ayon sa Pangulo, dapat ay on time at walang mangyayaring pagkaantala sa mga proyekto, kabilang na ang hydropower plants at watershed projects
na magbibenepisyo ang maraming Pilipino. Mahigpit na utos rin ng Pangulo na tiyaking may sapat na water at power supply sa panahong mararamdaman na ang tagtuyot. 774 Balita Ngayon. Babaguhin ng gobyerno ang komposisyon ng dating Task Force El Nino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan palawakin ang structure ng task force dahil sa inaasahang mas seryosong banta ng El Nino phenomenon. Inihayag pa ng Pangulo na ang Task Force El Nino na nasa ilalim ng Office of the President ay bubuuin ng mas maraming ahensya upang mas maraming kikilos at maghahanda sa epekto ng matinding tagtuyot. Pangungunahan ng task force sa Department of Interior and Local Government, katuwang ang Office of Civil Defense. Una nang sinabi ng DOST na abot sa 65 lalawigan sa buong bansa ang makararanas ng matinding tagtuyot pagsapit ng Mayo ng susunod na taon. 774 Balita Ngayon. Alas 6:44 po ng umaga, si Bapa naglalagab live na balita. Handang Estados Unidos na suportahan ang regular na resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasunod ng pag-uusap nila sa telepono ni U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Charles Brown Jr. Ayon kay Browner, sa naturang pag-uusap ay natalakay nila ni Brown ang huling insidente sa Ayungin Shoal kung saan personal niyang naranasan ang iligal at mapanganib na pagkilos ng mga barko ng China kontra sa mga resupply boat ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Browner na hindi magsisilbing escort ang Estados Unidos bagkus ay tutulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa tuwing may resupply mission. 774 Balita Ngayon. Naniniwala ang political analyst at international studies professor ng De La Salle University na si Renato De Castro na dapat nang igiit ng bansa ang Section 4 ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos kasunod ng panibagong agresibo at papanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng DWWW kay De Castro, sinabi nitong nauna nang inihayag ni US Vice President Kamala Harris na anumang pag-atake na ginagamitan ng dahas laban sa public vessel ng Pilipinas, mapatubig man o lupa, ay ikukonsidera nilang pag-atake sa Amerika. Ito ay dapat ipatupad ng Pilipinas lalo na ngayong may nakikita ng presensya ng People's Liberation Army sa pinag-aagawang teritoryo na indikasyon na anyang maaaring gamitan ng dahas ng China ang Pilipinas. Ang position, in fact, ang position ng Amerika, hindi tayo mag-i-invoke. Basta ginamitan na ho ng dahas yung Coast Guard vessel natin. Taglang kinetic, binaril, pinatay, o automatically invoke. Ayun ang position ng Amerika ho. Ayun ang sinabi ho ni Vice President Kamala Harris nung pumunta ho siya dito last October. So, in fact, very strong ho yung American statement. Pero kasi ho, water cannon pa lang dangerous maneuver, hindi pa ho talaga natin pwedeng tawagin kinetic arm attack. Pero yung presence ho ng People's Liberation Army's Navy, yung gray ships na tinatawag, is an indication ho. Nagpapadala na ng sinyalis sa atin ng China na pwede nila tayong gamitin ng dahas. Tutol naman si De Castro sa mungkahing i-airlift na lang ang pagsasagawa ng resupply mission dahil nagpapahiwatigan niya itong isinusuko na ng Pilipinas ang karapatan sa pinagagawang teritoryo. Nanindigan din si Castro na tulad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dapat ipagpatuloy lang ng Pilipinas ang pagigiit at pagprotekta sa karapatan ng bansa sa kabila ng ginagawang pangaharas ng China. Ibig sabihin ho, sinusurrender na natin yung karagatan sa China ho. Kapag ganon, Prof. Di ibig sabihin talagang hindi tayo. I will state ko dun sa position o statement ho na nilabas ng ating presidente. Those incidents further still our determination. Itutuloy ho natin kahit ano man ang gawin nila. Siguro magkakaroon ho ng change of tactics at posible rin ho, i-consider ho yung gawin na natin cooperative maritime activity yung resupply by involving our treaty ally, the United States, and even yung mga security partners natin like Japan, Australia, South Korea, even Canada, nag-indicate. Yan po pahayag ni political analyst at international studies professor Renato De Castro. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, mayorya ng mga Pinoy ang naniniwalang tataas pa ang kalidad ng kanilang pamumuhay pagsapit ng 2024. Batay sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS, 48% ng mga Pinoy ang positibo nagaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan
abang 40% naman ang nagsabing walang magbabago sa kanilang pamumuhay. 6% naman ng mga Pinoy ang naniniwalang mas lalo pang lalala ang hirap ng kanilang pamumuhay sa susunod na taon. 774 Balita Ngayon. Bumoto ang Pilipinas pabor sa isang resolusyon ng United Nations General Assembly na humihiling ng agarang ceasefire na sa Gaza. Ito ay ilang buwan matapos mag-abstain ng Pilipinas sa panawagang humanitarian truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Ambassador Antonio Lagdameo, naniniwala ang Pilipinas na mahalaga ang pagkakaroon ng ceasefire upang matigil na ang paghihirap at pagkawala ng buhay. Mamamatid na 154 na member state ang bumoto pabor sa ceasefire habang 10 ang tutol dito, kabilang na ang Israel at Estados Unidos, habang 23 naman ang nag-abstain. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan po ng Korte Suprema na pagsamasamahin na ang mga petisyon na kumukwestiyon sa confidential fund. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, kailangan pag-aralan ng pag-consolidate ng 3 petisyon dahil magkakaibang nilalamang apela ng mga ito kaugnay sa confidential funds. Sinabi rin ni Gesmundo na sa ngayon ay may ilang petitioners at respondents pa rin ang hindi naghahain ng komento bilang tugon sa mga inihaing petisyon. Sakaling ma-consolidate, pare-parehong haharap sa Korte Suprema ang petitioners kasamang respondents, kabilang na si Vice President Sara Duterte sa oras na magpatawag ng pagdinig ang Anbank. 774 Balita Ngayon. Muling ipinatutupad sa Philippine General Hospital o PGH ang pagsusuot ng face mask sa loob ng hospital premises. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses sa bansa. Inirekomenda ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario ang pagsusuot ng KN95 mask sa lahat ng bibisita sa mga pasyente ng PGH. Inihayag naman ni Del Rosario na wala pa silang naitatalang pagtaas sa bilang ng COVID-19 cases, pero dalawang bata anya ang naka-admit sa ospital dahil sa severe COVID o COVID pneumonia. 774 Balita Ngayon. May 10 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Dagsa ng mga pasahero ngayong panahon ng Pasko na napaghandaan ng Department of Transportation. Detalye po ihahatid ni Rhea Mamogaysu. Siniguro ng Department of Transportation ang mga hakbang para sa inaasahang dagsa ng pasahero ngayong panahon ng Pasko. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Transportation USEC Timothy Bathan na may mga enforcers on the road para tulungan ang mga masisiraan ng sasakyan sa kalsada. Layon-an nito ay para maisaayos agad at hindi na makadagdag pa sa masikip na daloy ng trapiko. Sa mga bus naman, lalo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, at iba pang terminal, may performance indicators anya silang sinusunod upang kahit na dumagsa ang pasahero, mapanatili pa ring ligtas at convenient ang biyahe. Wala namang nakikitang problema sa sektor ng riles tulad ng Philippine National Railways o PNR, MRT at LRT ngayong panahon ng Pasko. Tuloy-tuloy naman aniya ang pagmonitor sa operating lines upang masiguro ang sapat na bilang ng mga tumatakbong tren at maayos ang kondisyon ng linya. Ito, Rhea Mamogaysu ng DWWW74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamoga. 774 News Report. News Report. Minoria, suportado ang Chacha pero sa kondisyong ito ay sa federalismo lamang. Narito naman ang report mula kay Conde Bata. Conde. Suportado ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang muling pagbuhay ng Kamara sa charter change basta't ito ay tungkol sa federalismo lamang. Panawagan ni Pimentel ang federalismo lamang ang buksan at wag na ang business side o yung mga negosyo na nasa ilalim ng economic provision. Hindi anya dapat payagan ng mga dayuhan na i-exploit ang ating mga resources, lalong-lalo na ang magmay-ari ng lupain sa Pilipinas. Ang dapat lamang anya ay manageable ang ilalatag na pagbabago at gawing step-by-step ang proseso ng presidential papuntang parliamentary na gobyerno. Hirit ng minority leader sa Senado na wag na sanang pakialaman ang mababaw na probisyong
pampulitika tulad ng usapin sa term limits. Bagamat magandaan niya na i-review sa 2024 ang ating konstitusyon, aminado naman si Pimentel na mahina ang suporta ng Senado para sa isinusulong na tsatsya ng mababang kapulungan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Samantala, mga drogang nasasabat agad na pinapasira ng isang kongresista. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Iginiit ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na agad sirain ang mga iligal na drogang masasabat mula sa mga operasyon upang maiwasang ma-recycle ang mga ito. Sa inihaing House Bill No. 9668 ni Barbers ay inaatasan ang lahat ng incineration facility kabilang ang mga crematorium na ilibre ang serbisyo sa pagsira ng mga iligal na droga, partikular ang shabu. Solusyon ito ni Barbers sa matagal ng problema sa kawalan ng nakatalagang incineration facility para masira kaagad ang mga illegal substances at hindi na mauwi sa pilferage o pangungupit para i-recycle. Inaatasan ng panukala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na manguna sa pagtukoy ng crematorium o incineration facility na dapat ay malapit sa korte na may jurisdiksyon sa kaso o kung saan nasabat ang mga droga. Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Outgoing Australian Defense Attaché, pinarangalan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Narito naman ang report mula kay Angel Ronquillo. Angel. Ginawaran ng medalya ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si outgoing Australian Defense Attaché Colonel Paul Barta. Ito sa ginawang exit call sa AFP Chief ni Colonel Barta, kasabay na rin ang entrance call ng kanyang magiging kapalit na si Navy Captain Emma McDonald Kerr sa Campo Aguinaldo kahapon. Ani Browner ang ipinagkaloob ng parangal kay Colonel Barta ay bilang pagkilala sa kanyang mahusay na serbisyong ipinagkaloob sa AFP bilang kinatuan ng Australian Defense Force sa bansa. Nagpapasalamat din si Browner kay Colonel Barta kasabay ng malugod na pagtanggap sa incoming Australian Defense Attaché na si Navy Captain McDonald Kerr. Si Captain McDonald Kerr ay nagsilbi bilang dating commander ng Navy Headquarters sa South Australia. Angel Ronquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. Samantala, ang mga Pilipinong sumuporta kina Dr. Lorraine Badoy at at Jeffrey Eric Salis, pinapurihan ni Vice President Sara Duterte. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Gina. Joel at Dali, nagpapasalamat si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa lahat ng Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey Eric Salis. Sina Dr. Badoy at Eric ay matatandaang ikinulong sa House of Representatives noong December 5 nang sila ay manindigan para sa karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. Ayon sa Vice Presidente, kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni Dr. Badoy at Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Simboloan niya sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Naaalala rin ni BP Sara na una lang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte Administration laban sa terorismo ng insurhensiya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist and Conflict o NTF-LCOC. Kinikilalaan niya ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Giniit ni BP Sara na ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng Armed Forces ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Bukod rito ay pinasalamatan din ni BP Sara ang pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sila Dr. Badoy at Eric. Sa huli, binigyan din ni BP Sara na may kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsusulong ng ating karapatan para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape.
774 News Report. News Report. Mga nayatay, oras po natin, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Ang oras ay hatid ng GSIS, Government Service Insurance System. Abot kamay ang ginhawa sa tulong ng GSIS Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Pwede na makapag-loan ng hanggang 5 milyong piso. 6% lang ang interes at hanggang 15 years ang paying period. Kahit isang buwan ka pa lang sa serbisyo, pwede nang mag-apply. Gamitin lang ang GSIS Touch App para mag-apply. For more details, visit www.gsis.gov.ph. Maraming salamat, GSIS. Merry Christmas po sa inyo. Kami pa rin po inyong mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. As iba pa mga naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro Sa News. Metro News, mananatiling libre ho ang pamasahe sa Pasig River Ferry. Ito ang tiniyak ng MMDA sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga paserong sasakay sa ferry boats ngayong Christmas season. Maliban dito, inihayag rin ng MMDA na magiging mabilis na ang biyahe ng Pasig River Ferry dahil Philippine Coast Guard na ang tatao sa ferry boats. Mababati na nagtatagal ang biyahe kapag napapadaan na sa bisinidad ng Malacanang ang mga ferry boat dahil sumasailalim pa ito sa security protocol. Pero ngayong PCG na ang tatao dito ay magiging dire-diretso na ang biyahe ng ferry boats. Metro News. Metro News. Naging matagumpay ang isinagawang 3 oras na system maintenance ng Manila International Airport Authority kahapon. Nagsimula ito alas 11 ng gabi ng Martes at natapos ng alas 2 ng madaling araw kahapon. Ayon kay MIAA General Manager Brian Co, ang pag-upgrade ng electrical system ng paliparan ay walang anumang naging epekto sa mga operasyon ng paliparan at hindi rin ito nagdulot ng pagkaantala sa mga flight. Kabilang sa maintenance work na isinagawa ng Meralco ay pagpapalit ng malalaking kable ng kuryente, pag-upgrade sa voltahe ng circuit breaker at pagpalit ng mga bagong relay na bahagi ng pagpapabuti sa electrical system ng NAIA Terminal 3. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Sa Balitang Promdi tayo, higit 200 milyong pisong halaga ng tulong na ipamahagi na ho sa mga naapektuhan ng Shoreline sa Eastern Visayas. Narito naman ang report mula kay Jonah Bakiran. Jonah. Pumalo na sa 272 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng Shoreline sa Eastern Visayas. Matatandaan nitong Nobyembre sinalanta ng malakas sa pag-ulan at pagbaha ang rehiyon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs Irene Dumlao, family food packs, non-food items at cash assistance ang pinamahagi sa mga pamilyang naapektuhan sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Nakatanggap naman ng 323,301 food boxes na nagkakahalaga na higit 222 million pesos ang mga pamilya mula sa probinsya ng Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar at Southern Leyte. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. South Korea at Amerika magdaraos ng bagong round ng nuclear consultation talks. Detalye po ihahatid ni Rosemay Miranda. Magsasagawa bukas ang South Korea at Amerika na mapag-uusap hinggil sa nuclear deterrence bilang parte ng commitment ng Washington na magbahagi sa Seoul ng mas malawak pang pananaw sa pagpaplano sakaling magkaroon nito ng hindi pagkakaunawaan sa North Korea. Kinumpirma ng tanggapan ni SK President Yoon Suk-yeol nitong Martes, 12 ng Disyembre, ang ikalawang Nuclear Consultative Group o NCG meeting na gaganapin sa Washington, D.C. 5 buwan matapos ang inaugural meeting ng grupo. Matatanda ang inanunsyo ni na US President Joe Biden at Yoon ang pagbuo ng NCG sa isang summit noong Abril bilang bahagi ng bagong Washington Declaration kung saan gumawa rin ng Seoul ng panibagong pangako na hindi nito itutuloy ang pagkuha ng sariling nuclear weapons. Nauna nang pinapurihan ni SK President Yoon ang pagbuo ng nuclear group bilang pag-upgrade ng alyansa na naglalayong palakasin ang extended deterrence nito laban sa mga nuclear at missile program ng North Korea. Ako po si Rosemay Miranda ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda.
Sports Alert! Asalik Sports Alert, Meralco Bolts 3x3 nanguna sa first leg ng PBA 3x3 Season 3 Third Conference. Narito naman ang report mula kay Mika Fajardo. Mika. Muling napasakamay ng Meralco Bolts 3x3 ang kampyonato ng Leg 1 ng PBA 3x3 Season 3 Third Conference. Iyan ay matapos silang matalo ang MCFA Solvers Tech Central sa kanilang laban sa Ayala Glorieta sa score na 15-13. Nakapagtala sila Alfred Batino at Jeff Manday ng tig 5 puntos habang si Raymar Caduya ay may 3 points at si Joseph Sedurifa ay may 2 points. Ito ang nagbigay daan sa Meralco para manguna at makuha ang 100,000 pesos na champion purse ng torneo. Samantala, naiuwi naman ng MCFA Solvers sa ikalawang pwesto ang 50,000 pesos habang pumangatlo naman ang Cavitex Braves. Sa iba pang sports alert, inanunsyo ng San Antonio Spurs na hindi na makakapaglaro sa natitirang bahagi ng season ng NBA ang kanilang center na si Charles Bassey dahil sa tinamo nitong knee injury. Lumabas sa resulta sa MRI na isinagawa kay Bassey na meron siyang ACL tear sa kanyang kaliwang tuhod. Natamo niya ang injury sa kanyang naging laro sa Austin Spurs laban sa Texas Legends sa G League noong Lunes. Nakapaglaro si Bassey sa Spurs sa 19 na laro at may average stats na 3.3 points, 4 rebounds at 10.8 minutes per game bago siya ipadala sa G League noong Disyembre upang magkaroon ng mas consistent na playing time. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo, the pride of Tondo. Showbiz Balita! Para naman sa ating showbiz balita, alamin din natin ang latest sa mundo ng mga marites. Ihahatid po sa atin yan ng ating Beshi na Bayan, Kenny Acosta. Good morning! Happy and blessed Thursday morning mga Beshi! Narito na ang mga latest, chika, sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, may hilig si megastar Sharon Cuneta sa mga netizens kaugnay sa kanyang dating asawa na si Gabby Concepcion at sa kanilang anak na si Casey Concepcion. Gayun din para sa asawang si dating Senador Kiko Pangilinan at mga anak nila na sina Frankie, Miel at Miguel. Ayon sa megastar, ang kanyang apela ay dahil sa patuloy pa ring pantutukso sa kanya sa ex-husband matapos ang kanilang pagsasama sa Dear Heart concert noong Oktubre. Pagigiit ni Sharon, kahit na batid niyang maraming fans ang sumaya at kinilig sa muli nilang pagsasama ni Gabby, ay hindi na maaari ang iniisip ng mga ito na magkakabalikan pa sila dahil may kanya-kanya silang buhay at hanggang trabaho na lamang anya ang kanilang relasyon. Ayon pa kay Sharon, maaring ang Dear Heart concert nila ni Gabby ang huli ng pagsasamahan nila dahil nahirapan umano ang magkabilang kampo sa mga kondisyon nila para sa naturang proyekto. Maliban dito, nakiusap din si megastar na huwag nang idamay pa ang kanyang mga anak sa mga pambabatiko sa kanya. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng ina ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo ang mga espekulasyon na kumakalat ngayon sa iba't ibang social media platforms na aalis na ang kanyang anak sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Ang naturang haka-haka ay nagsimulang umugong kasunod ng kumpirmasyon sa publiko ni Catherine at Daniel Padilla noong November 30 na nagwakas na ang kanilang 11 taong relasyon. Ayon sa mga naglalabas ang balita, marami ang naniligaw na TV network at talent management ngayon kay Catherine, kabilang ang Crown Artist Management na pinamamahalaan ng dating kapamilya actress sa si Maha Salvador. Ang naturang mga balita ay mariing pinabulaanan ni Mami Min Bernardo sa isang panayam at maaari anyang ang naging basihan lamang dito ng mga netizens ay ang hiwalayan ng Katniel. Ngunit binigyan diin ng ina ni Catherine na hindi totoong aalis ito sa poder ng Star Magic o sa Kapamilya Network. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po niyang showbiz reporter, Kenny Acosta. Happy and blessed Thursday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Acosta. Balitang kakaiba! Yung ano natin, yung tawag dito, yung sa kanila. Yung huling, parang may event pa sila, no? Na, yung kahapon ata yun. No? Parang ang hirap, Christmas special. Parang ang hirap, di ba? Correct. Parang for the sake of, na lang siguro. Siyempre, professionalism na lang. The show partner. must go on. Anyway, sa ating Christmas special ng ABS-CBN. Yes, Sa balitang kakaiba, isang siklista po sa Canada. Alam mo sa Canada? Saan ang Canada? Hindi mo alam? Saan? Mariosi po. Malapit siya sa Cainta. Canada is Doon near lang pala yung sa Rizal? Nang 5 oras nang hindi humahawak sa handlebar ng bike. Paano kaya nagawa ito, Doc Justin? Good morning, Doc Justin.
Wala pa si Doc Justin. Wala pa si Doc Justin. Sige, tingin po natin paano niya nagawa yon. Mahirap to. Actually, nung bata ako, nasubukan ko rin, di ba, magbisikleta, di ba? Nagagawa ko to, pero ano lang, Saglit lang. segundo lang. Oo, segundo lang. hindi Lalo kaya na sa yung highway, di ba? oras, oo. Pero bibilisan mo yung Pedal. pedal, tsaka mo bibitawan. Di ba? Pwede ka pang tumayo actually. Depende sa balanse mo. Correct. Pero depende rin sa kalsada. Oo. Kapag ang kalsada ay medyo hindi pino, siguradong lubak-lubak. semplang ka. Di ba? Nakailang semplang na rin ako sa bisikleta, partner. Oo, Parang tumitilapon ka nga. Matututo ka atang magbike para pag sumemplang ka Nung natuto ako magbike, Darlene, talagang puro semplang yan. Oo. Ang preno namin noon, tsinelas. Kaya yung tsinelas ko lagi, pud-pud. Sabi ng nanay ko, ano nangyayari dito? Bakit ganyan ang tsinelas mo? Sabi ko, nagbisikleta ka na naman. Kasi ang preno mo sa harap, ginagano. O, diba? Ginagawa ho namin preno ang tsinelas dati. Yan ang unang-unang ko natutunan. Magbike, tinutulak ka. Oo. Pagtulak sa'yo, May bitawan ka. titilapon ka sa ano? Saan ba yun? Minsan doon sa ano, yung ang tawag dito? Sa gutter. Oo. Kung hindi, mahuhulog ka sa ano, imburnal. Mario Joseph. Wala pa rin? Doc Justin, paano niya nagawa ito? Itong kababayan natin sa Canada. Wala talaga? Wala. Via Zoom. Sa Via Zoom. O sige, Via Zoom tayo. Doc Justin. Good morning, Joel. Good morning. Paano nagawa nitong taga-Canada, yung isang siklista? 5 hours. Yes, nasungkit nga nitong isang siklista na ito, no, mula sa Alberta, Canada. Ang titulong Greatest Distance Cycled, No Hands. Ibig sabihin, hindi niya hinawakan yung handlebar. Oo. Kaya nga, nagkaroon siya ng record sa Guinness. World Guinness of Records. Guinness World of Records. Basta ganyan. Ano ba? Basta Guinness. Ano ba? Guinness of the world? Ano? Guinness World Records. Sige. Basta yun, Guinness na lang. Oo, Guinness na lang. Sa Guinness, nagawa ni Robert Murray na makapagbisikleta sa layong 80.95 miles nang hindi umahawak sa handlebar ng kanyang bike. Naisa katuparan ni Robert ang naturang record sa loob ng 5 oras at 37 minutes. Ang record attempt na ito ni Robert ay bahagi ng fundraising campaign para sa Alzheimer's Society of Calgary. Sinabi ni Robert na mas komportable para sa kanya ang hindi paghawak ng handlebar ng bike dahil hindi siya nangangawit at nakukuba. Namamasaya rin niya ang kanyang binti kapag hindi siya nakahawak sa handlebar at nakapag-text at nakakainom pa siya ng tubig habang nagbibisikleta. Sunod namang target, masungkit ni Robert ang world record para sa world's largest ice cream party sa susunod na taon. Ayos. Congratulations. Congratulations. Ano yun? Talent ito, talent. Hindi basta-basta nagagawa ito. Saka for a cause pala. Fundraising. Maganda yung mga ganyan, for a cause. No? Nakakatulong talaga. Ikaw ba, Doc Justin, ano bang advice ganda mo rito? Total, kasi pag-usapan natin ang bisikleta. Meron kasi akong nasundang motor. Dumaan doon sa bike lane. Tapos binusunahan ang anong tawag nito? Nagbibisikleta. Siklista. So, itong ganitong mga pangyayari, nakidaan ka na sa bike lane, ikaw pa ang mayabang. Correct. No? Ikaw pa ang naghari-harian sa kaharian na hindi naman sa'yo. Kaya yung ating mga motorista
at mga nagbumotorsiklo at nagbabike, kung yan ay intended for bike, hindi ka naman pinagbabawalan dumaan dyan, lalo na kung talagang may pagkakataon dumaan, ano? Oo. Kasi may iba naman na papayagan ka kaysa maipit ka doon sa gilid. Pero priority sa bike lane ang mga bisikleta. Linya nila yun eh. Never mong bubusinahan ang nakabisikleta kasi karamihan dyan, wala namang side mirror. Pagka nabusinahan mo, biglang nararatel tuloy yan. Mamaya biglang mawala ng balance. Wala ng balance. Tama ka. Tulad nitong ating nasa balitang kakaiba na kahit hindi hawakan yung handlebar, makakatuloy-tuloy pa rin sa pagbebisikleta. Ano yan? Actually, practice din naman yan. Lahat naman ay napag-aaralan, Doc Justin. Tulad nung ginawa niya, matagal niyang inaral yan. Bago niya gawin yan. Lahat naman talaga. Wala namang naging, kumbaga, hindi naman agad yan. Matututunan overnight. Ano? Yes. Oo. Parang sa pag-ibig lang yan, di ba? Hindi ka pwede mag-freehand. Diba? Hindi pwede yung ganyan. Dapat lagi ka nakahawak. Kasi pag bumitaw ka, siguradong hiwalayan yan. Tama ba sinabi? Dapat laging nakahawak kayo. Mahigpit ang hawak. Mahigpit ang hawak. Huwag kang bibitaw. Lalo na pag ang asawa mo o ang kasinta mo'y napakaganda. Baka mauntog yan. Dapat may helmet. Lagyan mo ng helmet. At parang pagbibisikleta rin yan, Doc Justin, dapat ikay naka-helmet. Correct. At helmetan mo ang mahal mo. At pahawakin mo mabuti. Huwag mong papiprihan yan. Baka matumba yan, mauntog. Ay, sorry, JB. May tama ba ako? May tama ka. Parang pag-ibig lang yan. Oo. Hindi pwedeng tumagal ng 10 hours yung freehand na yan. Hanggang 5 hours lang yan. At saka, alam mo naman, ang bisikleta, hindi lang ito, Joel, talaga nakakatulong sa mga siklista para magkaroon ng maayos na katawan. Kundi, ito rin ay ginagawa ng iba birang source of income. Diba? Oo. Marami. Sa amin nga sa bundok, mga kaibigan, mga kanyusik, ang dami yung nagbibisikleta. Yung iba talagang yung, ano bang tawag doon? Stamina ba? Tawag doon. Kasi kailangan mong maging, kakayanin mo yung pagod, yung hirap. Yung hingal. Yung hingal, kalaban yan. Sa Antipolo, pag umakyat kayo dyan, mga kaibigan, yung iba tinutulak na lang. Lalo pag first timer ka, hindi talagang tutumba ka. Correct. Kilala mo yung isang kaibigan natin, Doc Justin, si Paring Edwin, si Tol Edwin. Nagbike din yon sa Timberland. Bumigay yun. Kasi first timer First time niya Mahirap. Alam nyo, ang bisikleta po'y parang relasyon po yan sa mag-asawa at saka sa mga nagmamahalan. Dapat balanse. Binabalanse mo. Ba't wala kang masabi-sabi ngayon na mga relate? Parang wala ka sa wisyo Uyat ka ba? Yung mga aso na hindi magsalita, inaano pa sila ang sabi ni Jackie Estrada Rubio, Doc Justin, matagal na kasing natulog ang iyong puso. Kaya hindi na siya makarelate. Hindi na siya makarelate. Hindi, talagang itong mga aso na ito, gustong magsalita na naman. Tinitingnan ko ng masama. Tingnan mo. Hindi ako concentrate. Huwag kayong mag-attempt sapagkat mamaya bigla na naman tayo nitong magkuhan, ha? Ano? Ingay na naman. Ayan na. Okay, sige. Si Daddy Surgeon. Si Surgeon pala. Hello, good morning sa inyo. Good morning. Surgeon. Alam nyo ba sa atin sa Pilipinas, mayroong mga lugar dito na maraming padjak. Alam mo yun, yung padjak? Alam ko yun. Pedicab. Pedicab po. Oo, lalo na pagka napunta kayo sa Tabaco City, sa Albay. Nako, binibigyan ng pagpapahalaga doon talaga ang mga padjak. At saka, yung mga padjak doon, mayroon pang mga decoration. May kakaibang meaning ang mga pintura at yung mga design nila.
Ako para sa akin, kailangan din talaga itong budget na ito kasi unang-una makakatulong sa mga driver, hindi na nila kailangan ng gasolina. At saka talagang maano pa sila sa ehersisyo, ano? Oo. Opo, So sana itong mga budget na ito ay ma-maintain pa rin ang production kasi malaking bagay ito lalo na sa city driving lang. Yeah. Pero alam nyo ba na sa Vietnam, ang bike ang isa sa ano nila, yung isa sa main, what do you call this? Mode of transportation. Ang daming bisikleta. At saka alam mo ba, Sir Jun, kung gusto makakita ng yung original na padjak, alam mo yung, di ba, yung sasakyan tapos pagsakay mo may bubong siya talaga. Tapos matataas na bisikleta, yung manipis yung gulong. Minsan di motor din, di ba? Sa Gimba Nueva Ecija. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yan, padjak. Pero yung original na padjak yun. Makikita mo yung malalaki ang gulong, di ba? Tapos mode of transportation pa rin ng mga taga Gimba Nueva Ecija. Hindi nawala. Mga taga Gimba, tama ba ako? May tama daw ako. Oo, tama. Okay, sige. Ayos na tayo? Okay na tayo? Apo. Sige na kasi magdonobena pa kami para sa Parapol. Para sa parapol. Sige, maraming salamat, Doc Justin. Kasi walang tigil ito hanggang sa Biyernes na ito. Talaga tuloy ang ating. Talaga naman. Okay, sige. Malay mo, manalo ka ng isang buong lechon sa raffle. Why not? Bakit? Maganda, sarap naman yun. Lechon, di ba? Truth. Ang mahal kaya ng lechon, ha? Oo, nasa 70 na yata yung 17,000, yung pinakamabigat. 17, 18. Yung malaki na. 17,000? Oo, yung pang ilang tao na. Siguro mga pang 100 tao. Ganun. Mga 60, 80, ganun. Mahal ang lechon baboy ngayon. Correct. Yung pinakamura ata, partner, nasa 7,000 na sa La Loma. La Loma. Oo. Ano daw? Anong wala? 10,000 na ang pinakamura. 10,000 na, wala nang 7K. Christmas. Oo, Christmas season eh. Okay, maraming salamat, Doc Justin. Oo, again, sa mga listener, isama nyo ang intensyon namin ni Doc Justin at yung doon sa Tapol, ha? Unahan ko na kayo, baka mamaya mag-request si Jarlene at si Jonas. Sige. Merry Christmas. Merry Christmas, mga kaibigan. At yan po ang kabuuan ng ating balitanging araw na ito ng Huwebes, Malasakit, Thursday, December 14, 2023. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Dardino Lanyo. At ako naman, Joel Malasakit Mangorospe. At ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 11 days bago ang araw ng Pasko. Nay! Merry Christmas!